Epektibo ang hakbang ng pamahalaan para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Patunay riyan ang pinakabagong resulta ng labor survey ng Philippine Statistics Authority kung saan tumaas sa 96.3% ang employment rate sa bansa nitong Hunyo. Si Denise Osorio sa detalye. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Hunyo 2025 ayon sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Umabot sa 96.3% ang employment rate, mas mataas kaysa noong Mayo. Katumbas ito ng mahigit 50.47 million na Pilipino na may trabaho sa iba't ibang sektor. Bumaba rin ang bilang ng mga underemployed o ang mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na oras o kita. Mula 13.1% nitong Mayo, bumaba ito sa 11.4% ngayong Hunyo. Ibig sabihin nito, mas kaunti na ang nangangailangan ng extra sideline o dagdag na trabaho para mapunan ang pangangailangan. Pero tumaas din ang unemployment rate sa 3.7%, mas mataas kumpara sa 3.1% noong Hunyo 2024. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito kaysa sa naitalang 3.9% nitong Mayo, isang indikasyon na unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Isa sa mga sektor na matinding naapektuhan ay ang arts, entertainment, and recreation. Ayon sa PSA, humigit kumulang 218,000 na trabaho ang nawala sa sektor na ito sa nakarang taon. At isa sa pangunahing dahilan ay ang pagsasara ng mga online betting at gambling platforms sa bansa. Nakapag-contribute doon sa pagbawas sa arts, entertainment, and recreation ay yung gambling and betting activities. Kasama rin yung other amusement and recreation activities. Pinakamalagi dito yung gambling and betting activities. Dahil sa gambling and betting activities, 209,000 ang nawala ng trabaho at ang pinakamalaking contributor sa pag-unti ng mga nasa larangan ng arts and entertainment. 16,000 naman para sa other amusement and recreation activities at 9,000 naman ang sa sporting activities. Ayon sa PSA, isa ito sa mga pinakamalaking pagbaba ng employment ngayong taon, kasunod ng construction, agriculture at manufacturing. Sang-ayon dito si Kuya Richard dahil marami siyang kakilalang nalulong sa pagsusugal sa online gaming. Isa lang ang nananalo dyan. Mananalo ka man, patitigiming ka lang, pero mostly talaga talo. Paano yung sinasabing piso na yan, 5 piso, kung pangkain mo na lang, tapos napupunta pa sa paglalaro. Si Ate Lorena naman, naaawa man siya sa ating mga kababayang nawala ng trabaho dahil sa online gambling at pagiging empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators. Yung sa mga tao naman pong nagtatrabaho sa Pogo, alam po naman natin na bawal yon. Kailangan po nating maghanap po ng magandang trabaho na naaayon po sa ating Pilipinas, yung makakatulong po sa ating Pilipinas. Sa agriculture and forestry naman, may kabuuang 580,000 na trabahong nawala kumpara sa nakarang taon, dulot ng sama ng panahon, pagbaha at mataas na gasto sa produksyon nitong mga nakaraang linggo. 5 typhoon yung pumasok this July. So probably naka-apekto yun sa ating agri and forestry kasi itong agri is really sensitive to weather, diba? In fact, even construction, bumaba din siya. Mataas yung pagbaba ng construction, 692,000. So we can relate this to the typhoons na pumasok dito sa buwan ng July. Sa kabila ng ilang sektor na humarap sa hamon, nananatiling matatag ang kabuuang employment ng bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.